Eleksyon 2024. Ito ang nalapit ng eleksyon ng United States of America. Ang pinangangabahang pagbabalik ni Trump ay maghahatid daw ng isang dilubyo sa ating mundo na dito magsisimula ang pangatlong malawakang pandigmaan sa ating mundo na magbibigay ng hudyat sa paglusob ng United States of America sa China dahil sa pambubuli nito at pag-aangkin ng bansang Taiwan na kaalyado ng United States of America. Ano nga ba ang pangamba kapag si Trump ulit ang upong Pangulo ng United States of America? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Balita pa sa Business Insider, isang simulasyon ng digmaang China at Taiwan na nag-aakala ng pagbabalik sa opisina ni Trump sa 2025 na nagpapala ang Taiwan na ito'y magiging tostado. Ano ang mangyayari kung magkakaroon ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at China sa taong 2025 sa panahon ng potensyal na ikalawang administrasyon ni Donald Trump? Isang simulation ng larong gera ay nagmungkahi na ang laban ay magiging mabilis at magtatapos ng may nakakabahalang pangitain para sa Taiwan. Ang Taiwan ay naging tostado, sabi ni Alexander C. Wang, isang direktor ng International Relations para sa KMT Political Party ng Taiwan, na ito'y binanggit niya sa The New York Times ni Nicholas Kristof. Ang KMT o Kuomintang ay ang pangunahing oposisyon na partido sa Taiwan na tumututol sa kalayaan ng islang bansa. Sinabi ni Wang kay Kristof na ang simulation ay layuning 3 oras, ngunit natapos sa 2 oras nang walang putok na naganap. Iniulat ni Kristof sa laro, hindi makayang tuparin ng Taiwan ang mga hypothetical na hinihingi ng China at ng US tulad ng isang timeline para sa unifikasyon kung saan sila ay magiging isang bansa at ang pressure mula sa US na maglaan ng mas marami para sa militar ng Taiwan. Ang mga war games ay sinasagawa bilang bahagi ng pagsasanay upang mag-isip ng mga potensyal na senaryo at estratehiya sa kaso ng digmaan, ngunit hindi dapat itong ituring na tiyak na resulta. Ang Center for Strategic and International Studies, isang think tank sa seguridad ng bansa sa Washington DC, ay nagpatakbo ng simulation ng 24 oras at natuklasan na sa karamihan ng senaryo maaaring ipagtanggol ng US, Taiwan at Hapon ang China sa isang amphibious na pagsalakay, ngunit ang depensa ay magiging mataas ang presyon ayon sa simulation na nagmumungkahi ng pagbagsak ng ekonomiya ng Taiwan. Ang hindi predictable na kilos ni Trump ay nag-aalala sa ilang mga eksperto sa politika at ng mga analyst hinggil sa kahulugan ng ikalawang termino ni Trump para sa relasyon ng Taiwan at China. Si Trump ay lubos na hindi mapagkakatiwala ang kaalyado o katunggali para sa China. Ika pa ni Stanley Rosen, isang profesor sa Political Science at International Relations sa United States at China Institute ng University of Southern California. Sa dati ng pahayag sa Business Insider, sa mga panayam, ilang beses nang tumangging ipahayag ni Trump ng tuwiran kung tinutulungan niya ang Taiwan kung sakaling i-invade ito ng China. Si Trump ay paborito ng Taiwan at Hong Kong dahil sa tingin nila ay matapang siya at totoo, sabi ni Rosen, ngunit hindi niya tinutupad ang kanyang mga sinasabi. O mga kaibigan, ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay malapit na. Unang Pedro 4 verse 7 to 11, malapit na ang katapusan ng mundo, kaya pigilan ninyo ang sarili ninyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ang isa't isa na maluwag sa puso. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. Para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, makapangyarihan siya at karapat dapat purihin magpakailanpaman. Amen.